ng kasiyahan na magpuri sa Panginoon. Kung talagang patuloy mong nararanasan yung banal na Espiritu, hindi ka titigil sa pagpupuri sa Panginoon. Ano? Ngayon, naiyak pa tayo dahil talagang napaka-buti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano? Dahil sa wonderful na ginawa ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen? Sige, natin pagpapatuloy. Basa muna tayo ng sarang Panginoon. Hindi po tayo tumayo. Dalawa lang po yan. Diyan po yan matagpuan sa mahabang-mahaba yan na kapatid. Ano? Sa Roma 12, verse 1 to 2. Kahit ako lang po magbasa. Sabi yan, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Niaalay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaniyang kalooban. Sa ganyan, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sige, matili tayo nakatayo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat, hallelujah, sa magandang umaga na patuloy po namin naranasan. Salamat sa iyong presensya na patuloy po namin naranasan. At maging Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu na lagi namin katuwang na ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon. Panginoon Lord, sa mga oras pong ito, kami po ay mag-aaral ng mabuting balita. Dalangin po namin ng karunungan ay patuloy po namin maranasan. Panginoon Lord, yung pagkaunawa namin sa mga salita mo ay patuloy po namin maranasan, Panginoon. Bigyan mo kami ng katalinuhan at tintip na pag-iisip na maintindihan po namin yung mga salita mo, Panginoon. Panginoon Lord, sa mga oras pong ito, magandang kumana, maghahayag ng mabuting balita. Dalangin ko, Panginoon, yung pagsama ng Banal na Espiritu ay patuloy, Lord, na maranasan ko, Panginoon. Mahayag ang salita mo ayon lamang sa iyong kalooban. Sa iyo lamang, Lord, ang kapurihan magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Sige. Tayo po'y makakaupo na. Pag tinignan mo, napakaganda pamumuhay Kristiyano po yun, no? At encourage po yan ni Pablo sa mga taga-Roma. Ano? Pag tinignan po yung Roma, ito yung parang tawag ito, buhay ni Pablo. Na ini-encourage tayo na pamumuhay ng isang Kristiyano, dapat ganito yung ginagawa. Dahil si Pablo dyan ay bago pa lang, ano? Parang bagong Kristiyano pa lang. Ano? At dyan, pag binasa mo yung pataas mula sa chapter 1, makikita mo yung buhay ni Pablo dyan, ano, na pagdating 7, parang paganong-ganon siya. At ngayon nga, salamat sa Panginoon na ako po ay muling tatayo dito sa harapan para mag-encourage ng salita ng Panginoon, para po tayo ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa Panginoon. Sabi ni Pastor, nasaan na yung mga kalalakihan? Parang hindi nag-i-stand. Nasa taas yata eh. Si Brother Mark, nasaan yung mga kalalakihan ng katatayan? Ay, sa taas. Kaya sa muli, happy Father's Day po sa mga katatayan. Ano? Tayo po ay nag-celebrate ng magiting na mga kalalakihan ng mga tatay na pinoprovide yung mga pangailangan ng ating pamilya. Kaya happy Father's Day po. Ano? At sa ating pagpapatuloy po, ano, pag tinignan mo yung ating tema, ay di ba yung tema natin yung hindi nagpapatawad? At pangalawa yung insecurity. At ngayon naman ay habitual sin. Pag tinignan mo at marunong kang makinig at marunong kang mangunawa at attentive tayo bilang isang mga Kristiyano. Kasi po yan, tinuturo po yan sa Sunday service at prayer meeting. Kung umatin po kayo ng prayer meeting, 4 na Friday po yan. At ngayon, malalaman natin, ay, Lord, meron pala akong ganito. Kaya tatapos po yung buwan, ay taon, siguro magiging perfect tayong Kristiyano. No? Kasi pamumuhay ng isang Kristiyano. Kasi ang alam natin, di ba sa Bible study, ang tinuturo about sa kaligtasan.
na ang tao dapat mahiwalay sa kasalanan patungo doon kay Jesus Christ para po tayo maligtas. Pero hindi natin nalalaman na mayroon pala tayong insecurity. No? At meron pala tayong hindi pa tayo napapalaya sa insecurity, hindi pa tayo napapalaya doon sa hindi nagpapatawad. No? Akala natin, nagsimba naman ako, umati naman ako ng prayer meeting, umati naman ako ng Bible study. Pero deep inside pala, may baon-baon pa tayo na kasalanan na nagagawa sa atin. Ngayon, sa habitual, sabi niya, freedom from the bondage of habitual sin. Ano ba yung lagi natin nagagawa? Habit, ibig sabihin na ulit-ulit o nagiging addict na tayo doon sa mga bagay na yon na kinasanayan o kinalakihan natin. No? Ito pala ay nagbubunga ng kasalanan. Dapat bilang isang mga Kristiyano ay mawala na, sabi nga doon, freedom, ibig sabihin mapalaya yung mga Kristiyano sa habitual sin. Ngayon, isipin natin, Lord, ano ba yung nagagawa ko pa na mga kasalanan na bunga ng habitual na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon? Isipin po natin, ano ba yung magagawa natin? Kasi karaniwan, diba, yung mura, yung lagi nating nakikita o naranasan o na sa mga Bible study. No? Kala natin, ay, habitual siguro to dahil sabi ka ni Pastor, pag hindi ka marunong magmura, hindi ka totoong taga Maynila, Tagalog. Oo. Kasi laging may, sa dulo, laging may mura. Pero bilang isang mga Kristiyano, dapat, malaya na tayo doon. Hindi lang sa pagmumura. No, marami tayong mga habitual na nagiging kasalanan. No? Kaya dito sa ating pag-uusapan sa Roma 12, dapat diyan, ano sabi diyan? Dapat pinapatay na natin. Sabi diyan sa aking tawag ito, title, paglaya sa gapos ng habitual sin. Ilang linggo na tinuro yung habitual sin. Una kay Pastor Josue. Yung doon, yung habitual sa pag-iinom, sa mga laro ng cellphone, sa mga games, ano pa? Yung pangangalun niya, tinuro ni Pastor doon. Doon pa lang, kung talagang matalino tayo mga Kristiyano, dapat unti-unti na tayong napapalaya. Kay Pastor Sane, tinuro din yun, na dapat mapalaya tayo. Ngayon, ano tayo mapapalaya? Sabi diyan, paglaya sa gapos ng habitual sin. Ang intro ko po, sabi diyan, sabi sa Roma chapter 7, 14 to 25, sabi ni Pablo, na gusto niyang gawin yung mabuti, pero ang nagagawa niya, gusto lang naman. Sabi ni Pablo sa Roma 8, kailangan patayin yung gawa ng makalaman. Kasi Pablo, nung sa chapter 7 niya, pag tinignan mo, ituro ni Brother Carlo yan, gusto niyang gumawa ng mabuti, pero nagagawa na yung masama. Di ba? Meron tayong ganun, di ba? Kahit matagal na tayong Kristiyano, pero dahil nananalaytay pa rin dyan, yung makalaman, minsan nagagawa pa natin. Minsan naglalakad ka, di ba? Dahil nakatanim na yan, minsan nadudulas tayo, pamura. Minsan mahagip ka ng sakyan, mumurahin mo yung driver. Di ba? Minsan nagagalit tayo. Akala natin, palaya na tayo. Gusto natin gumawa ng mabuti. Sabi ni Pablo yan. Pero nagagawa niya masama. Ibig sabihin, mayroon pang nananalaytay sa buhay natin na kasalanan. Pag tinignan mo, Lord, lagi naman ako nagsisimba eh. Sa simbahan, banal. Pero pag sa labas, ano po tayo sa harapan ng Panginoon? No? Sabi diyan,
Sa unang puntos ko, ano ang mga kaparaanan para mapalaya sa gapos ng habitual sin? Unang puntos ko, kailangan ialay ang ating sarili bilang handog at banal. Ngayon, tanong po, bilang isang mga Kristiyano, nung na-encounter mo ba yung ating Panginoon, yung mga bagay ba sa ibabaw ng sa ating makalaman ay ialay na ba natin yung buhay natin sa Panginoon? Kasi kung naialay na po natin sa Panginoon itong sarili natin bilang handog at banal, ano po yung ginagawa natin? Babalik pa ba tayo doon sa mga bagay na hinahuhumalingan natin? Hindi na, di ba? Kasi patay na tayo doon sa gawa ng laman. Sabi ni Pablo, dapat patay na sa chapter 8 verse 13. Sabi doon, pakibalik po. Mayroon ba kayong verse na nilagay doon sa chapter 8 verse 13? Basahin po natin. Sabi po niya ni Pablo, sapagkat namumuhay kayo, kung namumuhay kayo ayon sa katawagan ng laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang magagawa ng katawan, makalaman, mabubuhay kayo. Alam mo dapat gawin natin? Dapat patayin natin yung gawa ng makalaman. Para hindi ka nababalik po sa habitual sin. No? Kaya nagagawa po natin yan kasi hindi pa talaga totally na ialay natin yung ating buhay na banal at kasiyasya sa harapan ng Panginoon. No? Anong kailangan natin? Ialay po natin yung buhay natin bilang banal sa harapan ng Panginoon. Para maputol po yung habitual sin. Diyan po sa Roma 6, 11-19, mayroon po tayo dyan, no? Sabi diyan, kaya dapat din ninyo ituring na ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Yan po sabi ni Pablo. Ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sino ba yung nakipag-isa? Tayo. Dapat daw po ay patay na doon sa makalaman o makasalanan na pamumuhay. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan. May kamatayan upang hindi ninyo sundin ang masamang hilig nito. Dapat daw patayin natin yung gawa ng makalaman para maiwasan po natin yung pabalik-balik na pag-uugali natin. Yung kailangan patayin sa 13. Huwag ninyong pailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mataong namatay na at muling na binuhay, hinandugin nyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ito po yung nais ni Pablo sa bawat mga Kristiyano. Dapat patayin na po natin yung makasalanan dahil sa laman. Kaso po, hindi natin kayang patayin. Kasi bakit? Andun pa rin yung paulit-ulit na paggawa natin ng kasalanan. Di ba? Kasi kung pinatay na natin yung makalaman na gawain, wala na yung paulit-ulit na pagkakasala. Alam na natin, sabi nga sa habitual, ibig sabihin, alam mo ng tama, alam na natin tama, ay mali pala, mali. Pero ginagawa pa natin. Di ba? Alam na natin na mali, may paalala na yung banal na espiritu na huwag natin gagawin yan, pero nagagawa pa natin. Oh. Sabi nga doon sa prayer meeting na alam natin na yung late, habitual yun, di ba?
Kasi laging nangyayari. Kung talagang mahal mo o patay na ang kasalanan sa ating katawan, diba, yung simple na lang, yung late. Lagi po natin nagabanggit dito yan. Laging nababanggit sa Bible study, sa prayer meeting. Di ba habitual po yun? Kasi paulit-ulit eh. Di ba? Alam na natin na alas 9:30, Bicol, 9:30, ano, ang panambahan natin as darating team. Di ba habitual na yun? Kasi kinasanayan na po natin. Pero kung napalaya na po tayo doon sa gapos na ganon, bago umabot ng 9:30, nandito na tayo. Di ba? Amen po ba? Amen. Mahirap ba na gawin yung ganung bagay? Kasi naranasan ko rin yan eh. Ang lapit ng bahay ko, dati ako late. Palaya na eh. Kasi sabi ko, Lord, paano ako makikita ng kapwa ko kung ako man ay late? Paano ako makapag-sermon kung late din ako? Dapat papalaya tayo doon. No, sa simpleng bagay lang. Makikita mo ba na yung pagsunod natin sa Panginoon ay totoo? Diba? Ulitin ko po. Yung habitual, yung minsan lang, yung pagsimba. Kasi yung habitual, laging ginagawa. Pero may habitual na sabi nga doon na di na muna ako magsimba. Habitual yun, di ba? Di mo na ako magsimba. Next week na lang. Next Sunday na lang. Di ba habitual yun? Pero kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo papalampasin yung mga bagay na yan na ikakabuti ng buhay natin bilang mananampalataya ng Kristo. Sa mga gawain, minsan pinapalampas natin sa kanang aatin. Tama mo ba, no? Masakit pakinggan, pero yun ang katotohanan. Kapag hindi natin sinabi, hindi tayo po mapapalaya. No? Sa Bible study, alam mo may Bible study, kaya mas maganda talaga yung kasi hindi naman tayo pwedeng gawing robot yung mga membro. Kasi ang Panginoon, hindi naman ginawang robot ang mga Kristyano. Diba? Eh, pag mayroong tuka, ako inatasan doon kila Sister Nets na mag-Bible study. Siyempre, gagawin ko kasi may nakatuka. Pero hindi ka nakatuka, wala kang gawain sa Panginoon, anong gagawin natin? Diba? Easy lang. Masabihin yun, masakit pakinggan, taga-upo, tagabutas ng upuan. Kasi sabi ni Pastor, nasa na yung mga kalalakihan? Dapat Kaya nagpapasalamat po ako sa mga kalalakihan na yung nag-increase ba? Yung dating ganito, nag-increase. Ibig sabihin, nag-level up. Natutuwa po ako doon. Kasi dahil sa tawag ng Panginoon, nalaman yung katotohanan, nag-level up. No? Kaya natutuwa po ako doon na bago may takot, hindi nakita yung takot bagkus yung pagsunod sa Panginoon. No? Kaya sabi ko nga, yung pag sa pagtuto ko na dating taga-upo din po ako, tapos naging tagapagturo sa Bible study, ibig sabihin nag-level up. Hanggang po nakatayo po ako sa harapan nito kasi wala naman po akong kakayanan na tumayo sa harapan nito. Pero dahil nawala yung takot, nakapagtayo po sa harapan na to. Kaya palakpakan natin yung mga napamba. Hindi natakot. Yung nag-level up ba sa kanilang ministeryo? No? Ang kalakihan na nakatayo po Sabi nga doon, nagsabi sa akin, brother, aalis na kayo. Ibig sabihin, lilipat na kami ng bahay. Tapos, siyempre, doon na kami magsisimba kung saan malapit. Tapos ngayon, mawawala na kami dito. No? Parang naghihinayang.
Sabi ang sagot ko naman, brother, ang laki ng opportunity na nalipat kami doon. Kasi bakit? Yung nagnanais na makapaglingkod sa Panginoon, nailagay. No? Diba? Hindi kami kasi dati, diba, si Pastor Mike, dati dito po, nalipat sa Binangunan, kami ni Brother Raymond, nakapagtayo. Kundi po siya umalis, o nalipat ng, hindi umalis pa, no? Nalipat ng panibagong journey niya, hindi po kami makakatayo ni Brother Raymond sa harapan nito. Ibig sabihin, may aalis, may papalit. Kung nanais po kayo na makapaglingkod sa Panginoon, naisin niyo po. Bawa dito, sa music. Diba? Meron tayong mga bago na mga kabataan. Diba? Kasi nauunawaan kung sa tanang Panginoon. Si Wendell, pag tinignan mo, bagong yun pa lang to eh. Si Ate Lorraine. At nagpapasalamat din ako, no? Sa Divine. Sabi mag-20 years na po yung Divine. Dito po ako hinubog ng Panginoon sa Divine. At si Sister Charis po, dito hinubog sa simbahan ng Divine, nakapagtayo po sa harapan. Yung anak ko si Ina, dito po hinubog para tumayo po, magtugtog. Si Ina, dito po, si Nathan po, dito hinubog para makapaglingkod sa Panginoon. Di ba? Nakakatuwa. Di ba? Kung nais po natin makapaglingkod sa Panginoon, ibigay natin yung buhay natin, ialay natin, tanggalin na po natin yung dati nating pagkatao na makalaman. Yung nakikita ng mga mata. No? Sabi diyan sa supporting verse ko sa Roma 6, yun na po yun, no? Sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15. Meron po yung Ate Ray. Sabi diyan, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pa tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Ito po yung nais ni Pedro. Sabi diyan, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. And sabi po ni Pedro sa kanyang nasakupan, dapat tayong bilang isang mga Kristiyano, dapat ialay natin ang ating sarili bilang banal, handog na kasiyasya sa harapan ng Panginoon. Kasi yung tumawag po sa atin ay banal. Dapat yung luma nating pagkatao po ay wala na po sa atin. Dapat yung pinuputol na po. Hindi natin maputol yan kung wala po si Kristo. Pabalik tayo ngayon sa New Year's resolution, di ba? Wala, tagal pa. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Di ba? Kaya bilang isang mga Kristiyano, para hindi na po tayo umabot sa habitual sin, dapat ngayon pa lang po putulin na po natin. Babalikan ko po yung sinabi ko. Nung mula ng March ba, yung freedom from the bondage, hanggang sa ngayon, kung matalino po tayo at marunong tayo magmasid, at lagi po tayo nakapag-attain ng gawain, Sunday service at prayer meeting, malalaman mo yung katotohanan at mapapalaya po tayo sa gapos ng bondage. Kasalanan. Kasi ang isip po ng tao, ito po yun. Nagsimba ako, umatin ako ng prayer meeting, umatin ako ng Bible study. Tinanggap sa Kristo, ligtas na ako. Pero mayroon pa pala sa puso natin ng mga bondage na akala natin wala lang. Pero sa harapan ng Panginoon pala, hindi tayo maliligtas. Kasi hindi ka nagpatawad. Hindi ka rin papatawarin ng Amang nasa langit. Insecurity. Diba? Kasalanan po yun. Habitual. Lagi mong nagagawa. Ay sabi nga doon, yung siling na buyo sa kasiling haba, ang tawag doon siling. Yung kasalanan na maliit at kasalanan na malaki, kasalanan pa rin. Ibig sabihin, mayroon pa rin na kabayaran sa atin. Sabi nga ni Sister Charis nung prayer meeting, pinapatawad ka ng Panginoon sa maliit mong kasalanan.
paano ko pag napuno? Ay, paano? Kung hindi ka marunong tumingin, o hindi ka marunong mag-evaluate ng ating buhay. Lord, bakit ko nararanasan yung mga problemang ito? Dahil pala sa kunti-unting kasalanan na nagagawa natin. Ngayon, pinapaalalahan tayo ng Panginoon, hindi tayo marunong makinig sa Kanya. Sabi kami nung kahapon, nag-usap kami ni Pastor, dapat marunong tayong, sabi ko, marunong tayong sensitibo ba tayo kung bakit nangyayari sa buhay natin itong mga bagay na to. Kasi, di ba, kasi dati, yung anak ko masakitin eh. Sabi ko, Lord, naalagaan naman namin yung mga bata. Pero bakit sakitin? Parang hirap na hirap kami sa buhay. Lord, paunawa mo sa akin, bakit nararanasan ko to? Ay, hinulukay ko. Nakita ko, Lord, yung pala, may pagkukulang pala ako sa iyo. Kaya nararanasan namin ng buong pamilya to na mayroong nagsasakripisyo para lang ako ituwid. Pero sa ngayon, kung inaalay na natin yung ating sarili bilang handog at banal sa harapan ng Panginoon, wala na po yung gapos. Kasi pag tinignan mo po yung bandage po, kung po yan, tawag ito, sumpa. Kasi hindi po tayo mapapalaya, napapalaya sa gapos ng yung lagi nating ginagawa. Kailangan natin, habi doon, ialay natin ang ating sarili bilang handog at banal at kasiyasya sa harapan ng Panginoon. Anong kailangan? Ialay. Pangalawa, kailangan huwag nang makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi diyan sa chapter 12, verse 2a. Sabi diyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang buhay natin. Ano ba yung mga nasasamahan pa natin sa mga kamundong gawain? Ano ba yon? Para tayo po ay hindi na makaayon sa takbo ng mundong ito. Kasi kung ano yung nakikita natin sa ating mga mata, doon tayo. Kung saan malakas, doon tayo. Sabi nga doon, kailangan wag na tayo makiayon sa mundong ito. Ano ba yung mga nakikita natin sa mundong ito? Sabi diyan sa John chapter 2 verse 15 and 16, sabi diyan, huwag na ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. 16. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ano ba yung nakikita natin sa sanlibutan? Nakikita natin ng mga mata na hindi tayo makasunod sa Panginoon. Unang-una, mahal natin ang sarili natin. Hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon. Bakit? Mas mahal natin yung trabaho. Sabi ni Brother JB, yung sumama doon sa mga kalalakihan, nalugi man sila ng isang araw, pero sa harapan ng Panginoon, hindi po sila lugi. Di ba? Ano si Brother Boy? Si Brother Dan, ng mga baguhan, nakasama. Ngayon lang sila nakapasok sa kuweba na madilim. Pero may ilaw, di ba? Pero doon mo mararanasan yung presensya ng Panginoon. No? Para hindi ka na makaayon sa takbo ng mundong ito. Sabi doon, sa 16, pakibalik Ate Ray. Ang lahat ng nasa liputan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula
sa Ama, kundi sa sanlibutan. Minsan, may mga Kristiyano, masakit man sabihin, pag mayroon na, minsan tumataas na yung ego. No? Hindi na mahawakan. Realidad po yan, nangyayari po yan sa buhay ng mga tao. Hindi man Kristiyano o Kristiyano, nangyayari po yan. No? Minsan, sabi nga, hindi na makasayat yung paa sa lupa kasi bakit meron na. Minsan, sa ating mga Kristiyano, nabibili na yung paglilingkod. Totoo po ba? Yung paglilingkod sa Panginoon, di na ako magsisimba. Bigay na lang ako sa Panginoon, mag-donate na lang ako. Ibig sabihin, sinusuhulan mong Panginoon. Hindi po ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Kumusta po yung buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon? Kumusta po yung relasyon natin sa Diyos? Di ba? Kasi nagbigay ka para makita ng mga kapatid sa parampataya, nagtumulong ka simbahan, nagbigay ka. Pero, kumustahin mo yung buhay natin, yung relasyon natin sa Diyos. Nagbigay ka nga, pero yung relasyon mo wala sa Panginoon. Sino lililigtas? Tayo. Hindi yung nagbigay. Di ba? Dapat po mapalaya po tayo doon. Kasi minsan po, yung nagiging habitual po natin. Hindi na ako magsimba, hindi po ako aatin ng prayer meeting, hindi na po ako aatin ng gawain. Magbibigay na lang po ako sa simbahan. Maganda. Nakatulong ka simbahan. Pero, ang tanong, kumusta ba yung relasyon natin sa Panginoon? Nakakasunod pa ba tayo sa ating utos ng Panginoon? Hindi na po. Yun na po yung pagsang-ayon natin. Ibig sabihin, binabayaran natin yung Panginoon para po tayo ay maligtas. Hindi po ganun ang paglilingkod sa Panginoon. No? Ang titingnan po natin dito, yung buhay natin, kung gaano kaputi sa harapan ng Panginoon. Kung gaano ka naglilingkod sa Panginoon. Ganun na po talaga yung kalakaran ngayon. Kahit 10 simbahan, ganun na po. Magdodonate ako ng maraming upuan para lang ako maligtas. Hindi po ganun. Ang Panginoon po, hindi po natin pwedeng suhulang. Ang gusto ng Panginoon, makita yung puso natin sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi po sa mga bagay. Sabi sa Epeso, ang paggawa ng mabuti, hindi po yung nakakaligtas. Yaon lamang na sumusunod sa Diyos. No? Kaya po, ngayon, yung habitual po natin na ginagawa, alisin na po natin yan. Hindi yan po para sa Diyos. Tinatakpan lang natin na makita ng tao ay si brother, si sister nagdunit ng ganito. Kaya pagpapalain ng Panginoon. Tama naman. Pero sabi nga doon, kumustahin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? No? Kasi sabi nga doon, pwede mo naman gawin eh. Yung nagkwento kami ni pastor na yung nabalitaan niya, taga Norte Bay pastor, na isang pastor na mayroong nagpipreach, banal sa harapan, pero pag wala sa simbahan, hindi banal. Gumagawa ng hindi maganda. Si Pastor Sani, nagsabi rin, na isang pastor, habang nag-press ng worship, nandun sa taas. Habang nag-press ng worship, si pastor nanonood ng porn. Habitual po ni pastor yun. Kasi bakit? Gagamitin siya ng Panginoon para magsalita sa harapan ng madla, pero nandun sa taas nanonood ng ano. Nabanggit ni pastor yung first Sunday. Di ba habitual po yun? Dapat po mapalaya na po tayo doon sa gapos na gano'n. Bilang isang mga Kristiyano. No? Ano man, isipin po natin ngayon. Ano ba yung lagi natin nagagawa? Para ipag-pray po natin. Kung saan po tayo mahina, ipag-pray po natin. Kasi lagi sabi nga ni Chataris yung minsan nakikita natin yung malaking tawag ito, malaking nakikita natin yung habitual, yung pambababae, si brother, gito, ng bababae, si gito, yun lagi nakikita natin. Pero yung mga maliliit, hindi natin makita.
na paulit-ulit natin nagagawa. O nga, sabi ko, ulitin ko po ulit. Yung pagsimba, yung pag-atin ng gawain. Sabi nga doon, kung gusto lang natin umatin, saka tayo aatin. Di ba habitual po yun? Pasensya na po doon sa mga taong, sa mga membro na sagasaan po, himingi po ako ng tawad po sa inyo. Pero po, yun po yung katotohanan. Kasi yun po yung lagi. Kung talagang mahal mo, napalaya ka na doon sa gapos ng kasalanan o gapos ng makalaman, dapat habitual mo na laging umatin ng gawain, umatin ng Sunday service. Yun ang pinakamaganda. Pero kung season lang yung pag-atin mo ng gawain, pag-atin ng prayer meeting, kaya minsan nga napakumpay, hindi pa napabuti yung yung pag-announce ng prayer meeting, Pastor, na kahit isa, may umatin na sa pamilya. No? Naging habitual na po yan ng mga taga-divine. Ito lang po. Masakit sabihin pero yung katotohanan. Minsan pinapaatin, isa na lang. No? Dapat po, mapalaya po tayo doon. Sa gapos na gano'n. Sino yung sumama doon sa Prayer Mountain? Naranasan ba natin yung presensya ng Panginoon? Nalaman ba natin na bilang tatay, ano ba yung mga pagkukulang natin sa pamilya natin? Hindi ba natakil doon? Tapos ngayon ipinag-pray natin doon sa prayer seal na dapat yung pagkukulang sa pamilya ay madagdagan natin. Di ba? Ang laking tulong. Yung pag-atin ng gawain, malaking tulong sa buhay po natin yan. Kaya po, huwag niyo pong kaligtaan talaga yung pag-atin ng gawain. Kasi ang tawag po dyan, meron ba akong narinig na isang pastor, wala ka ng devotion, wala ka ng prayer, wala ka ng atin ng Bible study, prayer meeting, wala ka Sunday service. Ang tawag po daw doon, backslider. Kasi wala ka ng panahon sa Panginoon eh. Hindi ka nagpipray. Hindi kumati ng prayer meeting. Hindi kumati ng Sunday service. Hindi kumati ng Bible study. Wala nang gawain. Wala ka pang pagbabasa sa salita ng Panginoon. Ang tawag po doon, backslider. Habitual na po yun eh. Kapag naumpisahan po yun, mahihiya ka na eh. Di ba? Sunday service lang, hindi na ako magsimba kasi 3 linggo na ako din ako magsimba. Nahihiya na tayo. Pumasok na po yung kasalanan sa ating buhay. Di na po ko atin ng prayer meeting kasi nakakaya na po. Nagiging habitual na po natin. No? Sabi nga doon, huwag na tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan na to. Eh kaso, doon tayo masaya eh. Di ba? Masakit sabihin, sabi nga doon, parang masakit naman ni brother magsalita. Sasaktan po, bato-bato sa langit ang matamaan magbago. Kasi ang kaligtasan po, napakahirap kunin. Akala po natin yung kaligtasan po, simple lang. Atin ang Bible study, atin ang prayer meeting, tanggapin si Kristo. Tapos, mag-donate sa simbahan, bigay simbahan, tumulong sa simbahan. Tapos na po yung kaligtasan. Makukuha po natin. Eh, meron ka pong ganito habitual. Unforgiveness, meron ka pa. Insecurity, meron ka pa. Paano na? Eh kung walang katuruan po nito, paano tayo mapalaya? Kasi alam natin, magsimba, magbigay sa Panginoon, tama naman po pero may dala-dala pa rin tayo na kasalanan na hindi natin nakikita. Pero dahil meron pong ganito, pasalamat po tayo sa divine. Salamat po tayo sa kinasyahan ng Panginoon, sila Pastor Roswell, Pastor Amini, na mayroon po tayong topic na ganito para po mapalaya. Sabi ko nga, pagdating ng December, perfecto na tayong Kristiyano. Di ba? Kasi unti-unti mo na hindi natin nalalaman natin. Sabi nga ng Mr. Nitz, ang ganda ng topic. Sabi ko po sa kanya, pasalamat po kayo dahil nakikinig kayo
sa sermon at sa prayer meeting. Paano po yung hindi nakikinig sa sermon? Ibig sabihin, hindi napalaya. Sabi ni Sister Nate, gamitin ko lang po yung pangalan mo Sabi niya, mayroon pala akong insecurity. No, kasi minsan, yung mga kaibigan natin, successful na sa buhay. Pag nakita mo sa Facebook, mabuti pa sila, yumaman na, ako hindi, insecure ka. Di ba? Eh, napalaya ka na dahil mayroong katuruan po ng ganito. Hindi ba nabawasan na yung kasalanan na minsan alam natin hindi kasalanan? Yung habitual sin, ginagawa pa tayo na hindi maganda. Praise. Kaya, sa ngayon, gawin na po natin yung nararapat sa Panginoon. Huwag na po na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Yung lahat ng nakikita natin ng mga mata na hindi patungo doon sa kaligtasan, patayin na po natin yung mga makalaman na gawain. Kung saan po tayo mahina, doon po natin ipag-pray. No? Bawa, mahina ka sa bisyo. Lord, tulungan mo ako na mawala yung bisyo ko. Kung mahina ka doon sa pagmumura, Lord, tulungan mo ako doon sa kahinaan ko, mawala yung pagmumura ko. Lord, mahina po ako doon sa gapos ng pag-iinom. Tulungan mo ako, Lord, na mapalaya ako sa gapos ng pag-iinom. Lord, kung hindi po ako nakaka-attend ng gawain, Lord, tulungan mo ako na makapag-attend ako ng gawain. Pag-pray po natin sa Panginoon. Kasi po, huwag natin pong kaligtaan talaga yung pagtitipon. Sabi nga doon, sa Joshua 1:8, dilid-dilihin mo araw at gabi sa salita ng Panginoon. Eh, hindi pa tayo nakakapag-attend. Paano madilid-dili? Wala po tayong word of God. No? Eh, sabi ko po, ulitin ko po, ang pagiging nag-usap po kami ni Pastor Sane, sabi ko, Pastor, nung linggo, sabi ko, mahirap pala ang pagiging Kristiyano. Totoong Kristiyano. Mahirap pala tag ito, makamtan yung kaligtasan. Mahirap po, ano? Pero dahil sa habag ng Panginoon, natutulungan tayo na mapalaya sa mga gapos na ganyan. Kaya wag na po tayo makiayon, no? Sabi diyan sa pangalawang puntos ko, kinakailangan wag nang makiayon sa takbo ng mundo nito. Naway, bago magtapos po yung sermon natin, Lord, tulungan mo ako sa mga gawa na aking kinasanayan. Kaya, marami po ang napapahamak sa ganitong bagay, sa ganitong sitwasyon. Kaya, hayaan natin po ang Diyos na baguhin po tayo. At i-desire po natin sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako na mabago ako sa ganitong gapos ng habitual sin. Pangatlo po, sabi yan, ano ang mga kaparaanan para mapalaya sa gapos ng habitual sin? Sabi yan, kinakailangan sumunod sa pinag-utos sa iyo ng Diyos. Yung mga bagay na yan, kung hindi naman tayo sumusunod sa Panginoon, wala tayong mapalaya. Kailangan natin sumunod sa Panginoon. Siya lang po yung may kapangyarihan, may kakayanan na mapalaya po tayo sa bandit sa habitual. Kahit gustuhin man natin, dahil mayroon pang, sabi nga doon, interpoint. Babalik yung kinasanayan natin. Kasi ilang taon na mo nang kasama yon. Bawa, example ko ulit, yung pagmumura. Ilang taon mo nang kasama yung pagmumura. Amen po ba? Tapos ganito, yung pagbababae. Yan ang isinatasa.
pagbabae. Nung tinanggap mo si Kristo, nag-init ka sa Panginoon, tinanggal mo. Pero nakakita ka, matalinaw, ano ba? Nakakita ka, UFO. Nakakita tayo ng ganon, di ba babalik ulit? Bakit nagagawa natin na ulitin yung mga bagay na kasalanan sa Panginoon? No? Kasi bakit hindi pa patay? Nakasanayan natin. Si bakit hindi mo inalaw sa buhay mo si Kristo na dapat katuwang natin sa pagbabago, minsan inaalis po natin. No? Minsan yung paglilingkod natin nabaling na po sa mga bagay sa liputan ito. Hindi na po nakatuon na dapat si Kristo, yung presensya ng Panginoon, kasama natin, minsan inihiwalay natin. Kaya babalik yung dati nating kinasanayan na pag-uugali, ginagawa. Kasi bakit? Wala nang Kristo sa buhay natin. Kasi bakit? Hindi ka na umati ng prayer meeting. Hindi ka na umati ng Bible study. Hindi ka na, minsan ka lang tayo umati ng Sunday service. Ibig sabihin, si Kristo, napapalayo na sa'yo. Yung mga bagay-bagay ang nakikita natin. Hindi na yung presensya ng Panginoon. Kaya babalik yung kinasanayan natin na pamumuhay. Minsan nagtataka tayo. Bakit si brother nakapaggawa ng ganito? Bakit si sister nakapaggawa ng ganito? Kasi bakit? Hindi natin kinakailangan sumunod sa pinag-utos sa iyo ng Diyos. Ay kung yung sinusunod natin yung Diyos at tinanggap natin, babalik ka pa ba? Babalik pa tayo doon sa lumang pagkatao. Hindi na, di ba? Kasi paggawa mo pa lang, pag-apak mo pa lang, meron nang paalala si Holy Spirit, huwag mong gawin yan, kasalanan yan, brother, sister. Di ba? May paalala. Tapos meron akong supporting verse ko dyan. Santiago, chapter 4, verse 6 to 8. Meron po tayo dyan. Sabi niya, ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya. Dapat, yung mga bandits na yan, ng habitual sin, labanan natin yung hilig ng laman. Kasi yung hilig ng laman, yun ang nagpapahamak sa buhay natin bilang isang mga Kristiyano. Ano ba yung mga hilig ng laman? Ang laging big deal, pag-iinom, sigarilyo, pambababae, ano ba? Yung kayamanan. Kasi po yung tawag ito, yung labis na pagmamahal sa kayamanan, habitual sin na rin po yun. Kasi nawawala ka doon sa focus, sa paglilingkod sa Panginoon, kasi gusto mong yumaman. Di ba? Naturo ko po sa binangunan yun. Yung abundant. Sabi nga ni Pastor, kung tinuturoan niya po ako, kahit yung lupa ay masagana, fertile, maganda yung tubo ng palay, kung ayaw ng Panginoon pabungahin yan, magagawa ng Panginoon. Kaya, kung gusto mong umasinso, sino ang pupunta natin? Ang Lord. Pero kung pag-asinso mo naman, hindi mo kasama si Lord, delikado. Kasi iibigin mo yung kayamanan, papuputan mo ang Diyos. Diba? Kaya yung pag-asinso, akala natin, Lord, pinagpala ako eh. Pero nakakalimot tayo sa Panginoon. Galing ba sa Panginoon yun? Galing na po yung sa sariling kakayahan natin.
bubugbugin natin yung katawan natin para kumita, yumaman. No? Pero, hinayaan mo yung Panginoon na yumaman ka. Kasi kaya ng Panginoon na payamanin tayo eh. Di ba? Sabi nga ni Satanas eh, doon sa Mateo 4 eh. Sumampa ka sa akin, ibibigay ko yung lahat ng nakikita mo. Sabi ni Satanas kay Jesus Christ. Hindi niya alam eh. Yung kausap niya, siyang may likha ng langit at lupa. Tapos aangkin ni Satanas. Di ba? Kaya tayo, minsan nabubudol eh. Dahil sa kayamanan. Sinasakripisyo natin yung paglilingkod sa Panginoon dahil sa kayamanan. Pwede naman tayo magtrabaho. Binigyan tayo ng 6 na araw. Ibigay naman natin yung oras para sa Panginoon. Sa gabi, may Bible study. Wala naman tayong overtime. Di ba? Prayer meeting. Wala naman nag-overtime po sa atin. Di ba? 2 oras, ibigay mo sa Panginoon. Nasunod mo yung kalooban ng Panginoon. Sabi sa Santiago, kapag kinalaban mo ang Panginoon, ang Satanas, lalayo sa'yo. Wala kang word, wala kang salita. Paano mo siya malabanan? Diba? Kaya babalik pa rin tayo sa dati nating pagkatao. Kasi bakit wala po salita ng Panginoon nakakapasok sa isip, sa puso natin. Kaya ang bunga, ano po ang bunga? Kasalanan. Kasi nagagawa natin eh. Yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Kasi kung paulit-ulit po na nagagawa natin, sabi nga ni Pablo chapter 7, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto kong gumawa ng mabuti nung hindi pa siya totally na nabago ng Panginoon. Kasi patutuo po niya, chapter 7, doon sa mga Kristiyano na kausap niya. Ito po yung nagagawa ko. Gusto kong gawin yung mabuti na nakalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, pero nagagawa ako mabuti. Kasi bakit? Mayroon pa rin. Hindi pa rin natin pinapatay yung gawa ng laman. No? Realidad po yun ang nangyayari sa atin. Kahit sino po nangyayari po yan. Ang kailangan po natin, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Meron po ako dyan na isa pa. Sabi niya sa Colossus chapter 3 verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang iniisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kung ganyan po yung kaisipan ng isang Kristiyano, sino ba yung sabi sa akin na bakit nagsisikap tayo na makuha yung mga bagay-bagay na to? Pag namatay tayo, hindi rin natin madadala. Tapos yung pinag-iwanan natin, ibininta. Di ba? Yun po yung realidad eh. Yung anak natin na hindi Kristiyano, yung pinagpagura natin na sobra-sobrang pagod, gabi at araw sa'yo nagtatrabaho, tapos pag namatay tayo, namana doon sa mga anak, wala pa 1 buwan, wala na. O, di ba? Nung nandun, yung si Lazaro, sana, habi doon ng mayaman. Dapat ginawa ko na to, nabubuhay pa ako. Kaso walang nagpaalala. Nagawa niya. Sabi niya, pababain mo si Lazaro doon sa baba para palalahanin ng 5 kong kapatid. O, saka ka magsisisi kung nandun na tayo sa impyerno. Lord, dapat ginawa ko pala yung tabis para sa pagsunod sa'yo. Eh ngayon, dinustay lang ng mga anak ko. Di ba? Pag bininta yung lupa, ari-arian mo ng mga anak, wala na. Tapos ngayon, yung buong buhay natin na pagsasakripisyo, pagpakahirap, hindi tayo nakapaglingkod sa Panginoon. 1 buwan lang, winaldas na ng anak, ubos. Tapos yung kaluluwa natin, ako, siyempre, bakit? Mas priority natin yung mga bagay-bagay na iiwanan natin. Sabi nga dyan, ang mga bagay na panlangit ang iniisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Dapat mag-iba na po tayo ng pag-iisip. Dapat ang iniisip natin mga langit. Lord, tulungan mo ako na magawa ko yung mga panlangit. Ano po yun?
Alam na natin. Kasi tagal na po tayo mga Kristiyano. Tapos ganun lang, paikot-ikot lang po. Minsan mainit, minsan malamig, minsan mainit, minsan malamig. Minsan aatin, minsan hindi. Kaya po nagiging habitual na po natin. Minsan sa sobrang hiya, aalis na lang po simbahan. Magiging occasional na lang yung pag-atin ng Sunday service. Masakit sabihin pero yung katotohanan. Occasional na lang po yung pag-atin ng prayer meeting. Occasional lang po yung pag-atin sa mga gawain. Tapos kung may mga gawain, ayaw pa natin sumama. Pasensya na po. Yung sana yung gawain na yon, makakatulong yon para lumago ang ating pananampalataya. Kasi sinayang. Hindi na po yun maiulit. Iba na po yung dati kaysa ngayon. Kaya sabi nga doon, ng oras hindi mo na mauulit. Sabi sa kasabihan, mahalaga ang oras. Hindi na po. Kaya po tayo, patanda ng patanda eh. Wala nga ako ng okay, kasi patanda ng patanda. Hindi na po natin maiulit yung mga bagay-bagay na pagkukulang natin sa Panginoon. Yan, gawin po natin para masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Mga panlangit po yung ating isa-isip. Lord, paano ako maliligtas? Anong gagawin ko para makapunta ako sa kalangitan? Sabi ko nga, habang nag-share ako, yung nakasulat ng mga pangalan sa aklat ng Biblia, mapalad po sila eh. Kasi si Pablo, si John, si Lucas, yung lahat ng nakasulat sa Biblia na pangalan, 100% langit po sila. E paano tayo? Ay, Diyos ko. May nagpot na Joshua, parang si Pastor. Jesus. Oo, sa akin, Ninyo Jesus. Crisanto. Kaya, mapalad po sila, no? Tumagi po yun sa isip ko, sabi ko, Lord, mapalad po yung mga taong nakasulat sa Biblia na naging tapat sa paglilingkod sa iyo. Kasi 100% ligtas na po sila. Naghihintay na lang po sila sa pagbabalik ni Jesus Christ. Ay paano po tayo? Minsan sala sa lamig, sala sa init. Minsan mainit sa pananampalataya. Minsan malamig sa pananampalataya. Di ba? Kaya yung habitual po natin nagagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Kung mainit sa paglilingkod. No? Para makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Oo nga, nung tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, sabi nga doon, nakasulat na yung mga pangalan natin sa aklat ng buhay. Pero sabi po ni Moises, kung hindi mo po yan mapatawarin, tanggalin mo na, uburahin mo na ang pangalan ko sa aklat ng mga buhay. Ibig sabihin po, bumubura ang Panginoon. Kaya po, habang buhay pa tayo, sikapin po natin na huwag mapura yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? Kaya po, yung mga habitual na nagagawa po natin na yan, ang gawin po natin, ialay po natin yung sarili sa Panginoon. Pangalawa, huwag na po natin makiayon sa takbo ng sanlibutan na ito. Kung bago sa pangatlo, hayaan na natin na sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon para makamta natin ang mga bagay na panlangit, hindi mga panglupa. Amen? At sa aking pong konklusyon sa pagtatapos, sabi po dyan sa Galatia, ang Espiritu ang laman. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo bibigyan ang mga pagnanasa
ng laman. No? Kasi, sabihan, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa gustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. No? Napakalinaw po. Kaya po, yung Espiritu na nananatili o lagi natin kasama, huwag po natin malibog ba, hindi makakilos sa buhay natin. Kaya, ang sekreto po, labanan po natin yung gawa ng laman. Para po mapalaya po tayo sa freedom o habitual sin. No, yung nagagawa po natin, siguro mapupuno na po yung simbahan natin. Siguro mapupuno na po yung prayer meeting natin. Kaya sabi nga namin ni Mother Raymond o ni Mother Tess, parang yung nag-announce na kahit isa na representative ng pamilya maka-attend. Yun lang po yun, naging habitual na po yun eh. Na-attend talaga, isa na lang. Eh ang kaligtasan po ay kanya-kanya. Oh, hindi mo puma-attend, napupuno ng kaalaman sa sarang Panginoon. Ikaw hindi uma-attend, paano ka mapupuno? Lugi tayo, lugi ka. Sabi ni Big Soto, nga. Di ba? Kasi bakit? Hindi ka nakapakinig ng mabuting balita. Kaya wag mong hayaan na siya na lang, saka na ako. Hindi pwede ganun. Kasi ang kaligtasan, individual. Sige, alam mga anak, sama-sama tayo. No? Kaya, nakipagkatapos, naway po, mayroon po kayo naintindihan sa salita ng Panginoon. Na patayin na po natin, ialay po natin yung ating buhay bilang handog, banal, at kasiyasya sa harapan ng Panginoon. Mag-iba na po tayo ng pag-iisip, hindi na po tayo makiayon sa takbo ng mundo. Amen? Sige. Sige, patay Panginoon. Ayun po tayo para manalangin. Panginoon, salamat sa mga salita mong nagbigay sa amin na encourage na magkapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Nawa, Lord, yung aming buhay na to ay may alay po namin na ng buong puso, Panginoon, at tulungan po kami na yung mga habitual na nagagawa namin na kasalanan, tulungan po kami, Panginoon, na mawala po ito sa aming buhay. Magiging perfect po kami sa iyong harapan po, Panginoon. Hindi po namin ito magagawa kung wala ka po, Panginoon. Kaya dalangin po namin yung pagsama mo sa bawat isa sa amin, hallelujah, ay patuloy po namin maranasan. Lord, palalahanan po kami. Kung kami po ay nalilihis o nakapaggawa ng kasalanan, palalahanan na po kami ng iyong banal na Espiritu para matuto po kami na lumakad ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pero salamat, purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen.